Mga minamahal sa Panginoon, pansinin ninyo ang mga uwak. Hindi sila naghahasik o nagaani. Sila ay walang kamalig o bangan. Ngunit pansinin ninyo, sabi ng Panginoon, pinapakain ninyo ang mga uwak. Ngunit para sa pagkaing iyon, kayo ang naghahasik, nagaani, at nagpapagal. Kung kayo ay isang magsasaka, magtatanim kayo ng palay, aaihin ito, gagawing bigas, lulutuin, at ibibigay sa uwak. Ngunit tingnan ninyo, ang uwak na iyon ay hindi nagtatrabaho kasama ninyo, at wala itong ginagawang anuman para dito. Gayunpaman, binubuhay ito ng Diyos, pinapakain ito ng Diyos. Pansinin pa ang isa pang bagay, nag-iiwan kayo ng maraming pagkain, kakainin nito ang gusto nito, at iiwan ang labis. Wala itong kamalig o bangan upang mag-imbak. Sa katunayan, wala rin itong pera para bumili para sa kinabukasan, at kahit may pera man ito, wala itong bangan para pag-imbakan. Ngunit binubuhay ito ng Diyos. Nagtitiwala ito na bibigyan ito ng Diyos ng pagkain bukas. Higit pa rito, hindi ba sinabi ng Panginoon na kayo ay mas mahalaga kaysa sa mga uwak? Sinabi niya iyon. Kung gayon, dapat tayong magkaroon ng kaisipang mas mahalaga tayo kaysa sa mga uwak. Sa halip na mag-alala kung ano ang ating iinumin o isusuot, hindi dapat tayo laging balisa. Huwag kayong dumaing o mag-alala na sinasabing, "Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung bakit ito nangyayari sa akin. Wala akong gaanong pera. Wala akong kapangyarihan o autoridad at walang sino mang nakakakilala sa akin." Sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng ito. Alam niya kung ano ang inyong pangangailangan, kung ano ang kailangan ninyo ngayon. Tingnan ninyo, sinasabi niya, "Alam ko ang inyong mga pangangailangan," at sinasabing, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos." Kaya, alam niya ang inyong mga pangangailangan. Pansinin pa ang isang bagay. Ang inyong anak ay hindi naghahasik o nagaani. Ang inyong anak ay walang kamalig o lalagyan ng pera. Kayo ang nagbibigay ng damit, pagkain, nagpapasok sa kanila sa magandang paaralan, at tumutugon sa lahat ng kanilang pangangailangan at kagustuhan. Ngunit ang inyong anak ay walang pera para sa mga pangangailangan bukas. Sa kabila nito, ang bata, kahit walang kamalig o bangan at hindi nagtatrabaho o nagtatanim, ay humihingi ng may pagtitiwala sa inyo. Gayon din ang inyong Ama sa kalangitan sa inyo. Kaya naman, alisin ninyo ang maliit na pananampalataya na katulad ng sa mga tao sa mundong ito. Ang pag-aalala kung ano ang kakainin, iinumin, isusuot o kung ano ang mangyayari bukas. Ang pagdaing na ito ay tanda ng maliit na pananampalataya na siyang ginagawa ng mga tao sa mundo. Huwag ninyong gawin ito. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan ninyo upang matigil ang inyong pagdaing, at dahil alam niya ito, sinasabi niya, "Huwag kayong dumaing tulad ng mga tao sa mundo. Alam ko ang inyong kailangan. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos." Sinasabi niyang hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Alam ninyo kung bakit. Sinasabi niya, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian." Kung gayon, ang pag-uutos niya na hanapin ang kaharian ay upang ibigay niya ito sa inyo. Ang kaharian ay ibinibigay sa mga hari. Ibig sabihin, itinuturing kayo ng Panginoong Diyos bilang mga hari. Kaya nga sinasabi niya, "Hanapin muna ninyo ako. Alam ko ang inyong kailangan, huwag kayong dumaing tulad ng mga tao sa mundo." Sa halip na hanapin ang mga bagay na iyon, hanapin ninyo ako. Kung hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos, ikinalulugod niyang ibigay ito sa inyo. Itinuturing niya kayo bilang mga hari, kaya bakit kayo dumaing? Ang inyong anak ba ay dumaing sa inyo para sa bukas? Nagtitiwala siya sa inyo. Kung mauunawaan ninyo ang kaisipan ni Jesus para sa inyo, magsisimula kayong mag-isip tulad ng isang hari. Kung kayong mga masasamang tao ay marunong mag-isip ng mabuti para sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Diyos kung magtitiwala kayo sa Kanya? Kung kayo ay may kaisipang tulad ng sa hari, tinitingnan kayo ng Panginoon at sinasabing kung saan man kayo mahirap, gagawin kayo doon ng Diyos na hari. Kung kayo ay mahirap sa salapi, gagawin niya kayong mayaman. Kung hinamak kayo ng mga tao at itinuring na mababa, gagawin kayo ng Diyos na hari upang irespeto kayo. Sa inyong trabaho, pag-aaral at sa lahat ng inyong ginagawa, gagawin kayo ni Jesus na isang hari. Isa lamang ang kailangan ninyong gawin.
kung paanong nagtitiwala sa inyo ang inyong anak. Magtiwala kayo kay Jesus. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Alam niya ang inyong kailangan at kaya niya sinasabing, alam ko, kaya hanapin muna ako at ang aking kaharian at gagawin kitang hari. Amen. Gagawin niya kayong hari. Ang kailangan ninyong gawin ay hanapin muna ang kaharian ng Diyos, magkaroon ng kaisipang maharlika at iwanan ang maliit na pananampalataya ng pagdaing. Papasikatin kayo ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sinasabi ko, Amen. Magsabi rin kayo ng Amen. Amen.